24 hours po hinahanap namin, and we are willing to say to you that there's a development because right now there's a possibility that PDL Kataroa is still alive, in as much as even her mother or his mother is now telling us that he wants his son to surrender to Rapi Tulfo. Yun! Titignan natin yung drama nila, ha? Okay. Punahin po muna natin saglit. Eto, ha? Doon sa nanood nung hearing kanina, hindi po ito ang climax. Hindi po yan. Pero eto ang binabalita ng media. Yaan. Nabuhay pa yung PDL. Ang daming pwedeng ibalita, pero ang tono nila going towards dun sa buhay pa. Ang daming pong maganda, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko alam kung, kasi nung isang araw, nag-live ako, di ba? Tapos nag-release ako ng mga videos. Tapos sa gabi, hindi na ako nag-live kasi sabi ko, hindi nang binabalita ng media, nakakaasar. Ang daming magandang balita, lumabas ang droga, ito ang binalita nila, yung buto ng manok. Okay? Hindi na ako nag-live. So kanina, nanood din ako ng balita, ang ganda ng mga usapan. Sabi ko, antayin ko, late na ako magla-live para makita natin kung ibabalita ng media. And before ako mag-live, walang binabalita ang media. Ang binabalita nila eto. Una, dalawa yan eh. Mamaya pakita ko sa yung pangalawa. Etong una, binabalita nila, posibleng buhay. May galiwaw media. Anong nangyayari sa inyo? Mahina ba ang research team ninyo o nakatikom ang inyong mga bibig? Ang daming barahan doon. Sinasakyan ninyo yung gustong i-feed ni Boying, ni Katapang at ni Angelina sa taong bayan na alin, buhay pa yung PDL. Hindi natin maintindihan bakit nila gustong ipagpilitang buhay. Meron po yung patutunguhan eh. Kasi po, di ba, sinabi nila napugutan na nga ng ulo, na chap-chap na. Tapos sabay-sabay sila na fake news, sabay-sabay sila umurong. Pagkatapos noon, umurong si Katapang, naglabas si Boying ng fake news, si Angelina sabi buhay din, baka nakasakay sa truck. Ang media naman ganun din ang sinasabi, posibleng buhay. So lahat sila, ang tono nila papunta sa buhay. Ayun, kampihan kayo. Kampi-kampihan kayo. Inuumit ninyo yung napaka-importanting bagay at tumitingin kayo doon sa para kayo nag-aabogado nila. Anong pinagkaiba nyo kay Bato? Ito na naman tayo sa Bato. Yan yung naisip ko kanina eh. Sabi ko, kung napanood ni Bato itong tanungan na ito, talagang, kung ako si Bato, yayayain ko, magtitrip kami mag-asawa, mag-anak eh. Ang lakas sa stress nun. Nakakahiya. Dumagdag pa tong media. Pare-pareha sila. Sip-sip pa. Magagalit sa inyo si Kabutas. Buhay pa raw at gustong sumuko kay Tulfo. Oy, Katapang, gusto mong ma-vlog ni Kabutas, no? Mabanggit mo lang si Tulfo eh. Grabe to. Oh, pustahan tayo. Hindi na nila makikitang buhay yan, si Kataroha na yan. Dinadala lang nila din yung issue. Ewan ko sa inyo ha, pero tanungin ko kayo, sige nga, press 1. Kung naniniwala kayo kay Katapang na buhay pa yung PDL na yan. Press 2, patay na yan, PDL na yan. Press 3, buhay o patay, hindi ilalabas nila Katapang yan. Sige nga, gusto kong makita ang inyong ang tawag dito, komentaryo, kuro-kuro. Oy, Aileen Cassia, maraming salamat po sa kusang loob. Oh, maraming 2, maraming 3. Si Normating 333, oh, ayun. 3, 2, 3. Walang 1, oh. Katapang, parang walang naniniwala na sa'yo, ah. Oh, 2, 3. Jolly Wilder, wala dapat. Aling Kasia, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta kay Coach Oli at maraming salamat sa kusang loob po. 3-3-3-3-2. O yan. Ako, ganyan din ang tingin ko eh. Nasa 2 and 3. No? Pero yung inyo, yung kaloob lang niya talaga ha. O, sabi ni Ed Magante, paano ibabalita ng media kung sila mismo nababayaran? Kahit hindi yan ang paratang ng taong bayan dahil sa pananahimik ng media. O, di ba? Alam nyo, eto sa akin ha. Thank you, Alin Kasia. Eto sa akin. Obviously, gusto nilang mapunta ang usapan sa nakatakas. Kasi nga,
Ang tingin dito, sabi nga nung source ko, ayaw nilang malaman na i-chop-chop yan. Ayaw nilang sabihin na na-chop-chop yan kasi obligado si Katapang mag-resign. Dapat mag-resign si Katapang kung ganyan ang violation na ganap dyan. Para maimbestigahan mabuti yan, umalis ang liderato. At definitely, ayaw siyang pailisin dahil kinonsinte or kinampihan pa siya ni Boying nung si Boying ay nag-declare na siya ay na-fake news. Pero alam nyo po, kung talagang may paninindigan si Boying, si SOJ, tatanggalin niya na po ito si Katapang. Grabe po ang kahihiyang kanina sa investigasyon. Grabe ang lumabas na anomalya doon. Grabe ang kinikita ng Bucor nang hindi na nila maipaliwanag. Maraming galawang hindi nila maipaliwanag. Nakakahiya po ang nangyari. Instead na bumuti, sumama itong Bucor natin. Ganun po lumabas ang investigasyon kanina. So, dito natin malalaman kung maninindigan si Boying sa delikadesa, kung maninindigan si Boying sa dapat mangyari, or kukonsintihin niya yung mga mali dyan sa Bucor. Malalaman natin. Kasi kung ako titingnan kong mabuti, ito sa aking opinion lang, ha? Kung titingnan kong mabuti, mapapagalitan itong dalawa ni Boying, itong si Katapang or si pareha sila si Angelina. Kasi talagang, una, posibleng walang alam si Boying at talagang mayroong kalokohang nangyayari sa loob. Posible yon, walang alam si Boying. Or posible, may alam si Boying. Hindi ko rin sinasabi, hindi po ako nagbibintang. Ang sinasabi lang natin yung possibility. Pero kung may alam si Boying, papagalitan niya to si Katapang at saka si Angelina dahil mali-mali talaga sagot. Mali-mali. Lalo na to si Angelina, napakadaldal. Hindi marunong sumagot. Kaya nga dapat, nabanggit ko sa inyo, tapos na dapat ang hearing. Tinapos na. Humirit-hirit pa. Ay, maghihiring daw ulit. Dahil sa kadaldalan ni Angelina. And I'm positive about this. Papagalitan ni Boying yan. Mali-mali na sagot mo. Dumaldal ka pa. Mauulit pa. Yari tayo lalo. Buti ko ang mag-iimbestiga Senado. Ako, suggestion ko sa inyo, papuntahin nyo si Senator Bato dyan. Para medyo kalmado. Kasi kanina mainit talaga eh. Niyari sila niya. Pati yung mga pailing-iling ni Angelina. Umiiling-iling si Angelina. Sinita ni Akop. Ano ka? Di ba? Huwag kang pailing-iling. Kasi sinita siya tapos sinabi, nung bandang huli, sabi niya, pailing-iling ka. O sige, kala mo wala ako? Parang sinabi niya, sige, kala mo siguro kaya mo akong pasinungalingan. Dumating dun si Ako prepared. Ang daming hawak. Hindi nila maloko. Oy, hindi nyo kayang lokohin ng Kongreso. Senado pwede. Eto kasi si Bato. Ay, normal yan. Puro normal. Nangyayari yan. Nung panahon ko, nangyari yan. Puro ganun. Hindi ibig sabihin nangyari dati, legal pong gawin. Halimbawa lang po ang mga pulis dati, kumukonsinte ng drugs. Ibig sabihin, normal yon, kaya kailangan gawin din ng mga pulis ngayon? Mali. Pag mali, Senator Bato, mali. Regardless kung pinayagan mo noon o hindi. Pero hindi ikaw ang nasa trial, so wag kang salo ng salo. Salo ka ng salo eh. Hindi ko alam kung, nalaglag tuloy yung cell. Hindi ko alam kung abogado ka ni Digamo at saka ni Katapang eh. Nako. Intense na naman, nalaglag yung cellphone ko. Mamaya, pagod na naman ako. Dadamay pa si Tulfo. Alam mo kasi no? Congratulations sa Erwin Tulfo. Number 1 ka sa Senate survey. Good luck sa'yo. Ikaw, kailan ka tatakbo? Kabutas. Sip-sip ka pa. Gusto rin sumuko. Ako? Eto, sa aking opinion lang. Maniwala ka sa akin o hindi. Hindi nyo palulutangin yung PDL na yan. Gagamitin lang yan para kunwari nakatakas. Para hindi kayo masuspinde. Pero malamang yan, patay na yan. At kung buhay pa yan, mas nakakahiya kayo. Alam mo kung bakit? Maximum natakasan kayo. Anong silbi nyo mga security dyan? Anong silbi ng pamahalaan mo dyan, Katapang? Maximum. Alam mo ibig sabihin ng maximum? Max. Todo na. Maximum security. Maximum. Todo na. Natakasan kayo? Hindi ba naman kayo 1,000 1 tuwa? Huwag mo kami lolokohin. Buhay pa yan.
Hindi nyo kayang papalutangin yan kay Tulfo. Pustahan tayo. Hindi lulutang yung PDL na yan. Period na yan. Parang yan yung sabungero, hindi nalulutang yan. Baka yung asong nakaamoy dyan sa septic tank, di nyo napalutangin eh. Sus Mariosep kayo, niloloko nyo tao eh. Patulpo-tulpo. Tuloy tayo. Paniwala ni Katapang, ang paglilipat niya ng mga drug lord sa ibang pasilidad ang dahilan ng mga isyong ibinabato ngayon laban sa Bucor. Kita mo, hero ka pa. Ang tindi talaga ng kapalmoks talaga itong tao na. Ayoko na, mapapagod na naman ako, intense na naman ako eh. Tapos, pagkatapos nito, para akong lantang gulay eh. Hindi, ang kapalmoks talaga, pasensya na po hindi katapang, kapalmoks na. Pasensya na po pero hero ka pa. Nung nilipat mo yung mga drug lords, drug addict, kaya ka pinag-initan. Wow, ting! Kaya merong barilan dyan. Kasi gusto ko nilang patiklop. Kasi inilipat mo, nanindigan ka laban sa droga. Naninindigan ka. Wow. Hero ka? Parang kang Ant-Man, pa-hero. Hindi ka naman hero. Smuggler. Hindi ko siya sinasabing smuggler pero makapagkape nga lang. Nahihiro pa. Hindi po, pasensya na po kasi napanood ko po yung kanina, hearing. Gisang-gisa ka eh. Tapos ang nilalabas ng media, hero ka. Jesus, basang-basa yung galawan ninyo eh. Alam mo dati, ay teka muna, humihina ang signal ko. Pag papalit, PLDT, papalitan kita ng mahal lang eh. Yung mahal kasi. Teka muna, nasisira yung ko ah. Ayan, okay na. Okay ba? Okay na? Malabo pa rin. Hello? Ano pa naman ako? Excited na excited. Mahina. Huwag kayo aalis ha. Huwag kayo aalis. Naku, maganda itong mga ikaw kwento ko doon sa mga hindi nakapanood. Ikaw kwento ko. Hindi pa patay ang nawawalan. They want to put in place the leaders, the new leadership that they want. Kasi po ito, nagtataka nga po ako for the longest time. 9 months po ako nag-take over. I was able to hold on it. And then when I started transferring them, ayan na, po nagsimula yung gulo-gulo dyan sa loob. Iniharap. Kita mo? 9 months daw, okay. Kaya daw nagkagulo-gulo nung transfer sila. O di hero ngayon si Katapang. Napanood ko po kasi yung buong live. Yung hearing napanood ko. Gisang-gisa kayo eh. Kawawa nga eh. Kaya sigurado nga, sabi ko sa inyo, nanggagalaiti si Boying. Pinagpapagalitan yan. Kaya dapat umaksyon si Boying dito. Makikita natin kung bias siya o hindi. But anyway, gisang-gisa sila. Anong pinili ng medyang ilabas? Number 1, buhay pa. Number 2, hero si Katapang. Galing no? Dati ang media, halos mamatay ipaglalaban nila. Paglalaban namin ang karapatan naming madinig. Ngayon, pwedeng-pwede silang madinig, tahimik. Anong nangyari sa inyo, media? Hindi, alam mo kung bakit? Humina kasi ang pera ng media dahil sa social media. Wala, kumonte ang kanilang ads. So, kailangan dumiskarte. Boom! Tarat, tarat, tararat, tararat, boom, boom, boom. Huli ba? Huli? Pangalawa ha? Hero si Katapang. Pangatlo, diretso tayo. And then when I started transferring them, ayan na, po nagsimula yung gulo-gulo dyan sa loob. Iniharap sa mga kongresista ang 2 video na umunoy shabu sa Bilibid. Ang isa, umunoy shabu na nire-repack. At ito. Naalala nyo yan? Yung shabu na yan, nilabas ng Senate. Ayan ang climax. Yung nilabas ni Tolentino yan, Senator Tolentino. Yan ang climax. Walang naglabas ng media. Wala. Yung major hindi nilabas. Ngayon nilabas nila. Bakit? Tuloy. Ikalawa, shabu rin umano na nasa package ng hopya. Hopya. Ang mga sinasabing inmates sa video, iginiit na hindi sila ang nasa video. Ipinakita nila ang mga tattoo sa kanilang braso, samantalang ang mga nasa video, walang tattoo. So wala nangyaring ganyan na nagbabalot ka Wala sa po, dormitory to be. At hindi si Jomar Makalansag, ang commander ng komando, ang nagpapabenta sa iyo. Hindi po, sir. A wrongful accusation must be discussed as well para balanse po. So, in other words, hindi sila yung mga nasa video. Ayan na. Galing. Okay. Ano yung una?
nakatakas na. So, pinifeed, ganyan pong gusto nilang pasabi, nakatakas. Pangalawa, hero si Katapang. Pangatlo, hindi nila nilabas yung video na yan patungkol sa droga, ngayon nila nilabas dahil pinatunayan na hindi sila yung nagre-repack nung pulburon. Ang galing, no? Oh. So sa makatwid, hindi sila yon. Yun po ang pinalabas ng media. Ang galing ng drama nila, no? But wait, there's more. Nanood ako eh. Hindi po yan ang kumpletong. Chap-chap po yan. Kasi sa bandang huli, sinabi nila, kasi ganito po yan. Halimbawa, nire-repack ha? Okay, nire-repack. Ang isang bagay, nire-repack. Nakita sa video, walang tato. Ang sinabi nung mga inmates, pinatawag, meron silang tato. So, hindi sila yung nagre-repack. Tapos, pinakita na yung sinabi nitong congressman na si Dan Hernandez ba yun? So, ibig sabihin, hindi tunay na sila yung nagre-repack. Tapos, cut na. Chap-chap. Kasi po, hindi yun ang buong istorya. Ang buong istorya po niyan sa dulo. Sinabi nila, hindi porket hindi kayo yung nagre-repack, it doesn't mean, hindi ibig sabihin, hindi nakuha or hindi pumasok sa Bucor yung droga na yan. Una. Pangalawa, sinabi doon, hindi naman sinabi ng Senate na kayo yung nagre-repack. Ang sinabi doon, nandoon kayo. Yung presong nagpakita ng braso na may mga tato. So sa makatwid, hindi rin reliable. Pangatlo, ang dali naman magpatato. Sinabi 12 years na daw yun. Pustahan tayo. Ang dali magpatato eh. Sasabihin hindi, malakas ang tinta noon. Hindi, pag maitim ka kahit malakas ang tinta, malabo yun. Hindi ko po sila ininsulto. Alam ko kasi maitim ako eh. Kahit bagong tato ako, mukhang matagal na yung tato. At higit sa lahat, nung nagpakita sila ng ID, mali-mali ang sagot. Nung tinanong, anong reliyon mo? Katoliko, nakalagay doon iglesia. Nung tinanong, ano ka doon? Married, hindi. Basta, in short, may mali-mali. But ang bottom line dito, hindi ibig sabihin, hindi sila yung nag-repack. Hindi ibig sabihin, malinis na yung Bucor. Pero pag pinanood mo lang ito, halimbawa, ikaw yung mangmang sa bahay. Yung tipong nag-aantay ka ng alas 5 para makainom ng San Mig Light or ng MP. Nanood ka ng news. Nakag! Grabe. Mabait pala talaga sila Katapang. Tama. Hindi naman sila yung nag-repack eh. Mali yung video. Fake news yung video. Siya pa. Honey, tulog na tayo. Karamihan ganyan ang makikita. Kasi pag ito pinanood mo, hero to si Katapang. Ang tanong, iilan ang nakapanood ng buong live? Hindi po ganyan ang istorya. Kaya nakakainis. Medyo intense din ako pero nung pinapanood ko to, wow, grabe. Ang daming lutong-luto si Angelina doon. Lutong-luto si Katapang. Sinabi pa nga irirekomendang pag-resignin sila. Ba't hindi nyo nilabas? Mag-iingat po. Ito payo ko lang ha. Hindi po sa nagbibintang tayo. Pero sa madlang people, always be very, very careful sa mga chap-chap videos. Be careful. Kailangan mapag-matsyag tayo, mapag-imbestiga. Kaya nga, kahit ako po sinasabi ko sa inyo, huwag kang maniniwala kay Banat Bay, kay Boss Dada, kay Coach Oli. Kahit sa akin, huwag kayong maniniwala. You research. Huwag kayong maniniwala kahit kanino. You do your research para kumpleto ang istorya. Kasi pag ganito ng ganito makikita ninyo, magboboto tayo ng parating maling presidente. Kasi pag pinagtanggol na sa media, tapos na. Tapos na. Hindi kumpleto istorya. Nagsisinungaling ba sila? Hindi. Pinakita lang naman. Ang tanong, hindi nila pinakita yung buong istorya. Ang pinakita nila yung one side. Yes, hindi sila nagsinungaling. Totoong nangyari yan. Pero half-truth. Half-truth is still a lie. Mag-iingat tayo kasi hindi tayo aahon sa pagboto ng maling presidente pag hindi tayo nag-research. Maniniwala tayo sa mga balitang palpak. So I suggest, kahit kay Coach Oli, wag niyo kayo maniwala sa akin, panuorin niyo yung live. I-prove it to yourself na talagang ginisa sila doon. Ngayon, biro ka lalabas. Sa gitna ng mga kontrobersya, humingi ng suporta si Bucor Chief Katapang habang ikinakasa niya raw ang mga reforma sa loob. I serve at the pleasure of the Filipino people and the President and the Secretary. I'm willing, if told, to resign from my position. But willing daw siya mag-resign. Huwag ka na magpaawat.
Nagpapaawat ka pa eh. Mag-resign ka na. I mean, delikadesa na lang. Ang dami ng baho lumabas dyan, oh. Labas na po. Hindi ako may sabi niya na. Niyari kay ni Akop. Niyari kay nila Tulfo. Labas na labas. Please lang, wag ka nang magpaawat. Paawat ka pa eh. Mag-resign ako, magre-resign. Right now, I will not resign because I have a duty, a task to do. Tumataas boses mo, Brad. Tumataas ang boses niya. Na-excite siya. Dalawa na tayong excited. Okay lang, sir. Sir, 4-star general, 4 times promoted by Pinoy and Sub 44. Uy. Salute.